Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat mga kabebe, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded story. Magandang araw sa atin. Samahan niyo po akong matunghayan ang kwento ng buhay at karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roland. 28 years old. Binata pa rin ako at wala akong girlfriend o kahit na sino man na nililigawan. Hindi naman ako pihikan o maarte sa pagpili ng babae. Sadyang natuon lamang talaga ang atensyon ko sa isang babae na hindi ko magawang karamutan. College pa lamang ako noon ay may gusto na ako kay Gemma. Yun nga lang ay asawa na siya ngayon ng kumpare kong si Gary. Naunahan ako ng kumparing Gary ko kasi siya yung tipong tahimik lamang at walang kibo. Ako naman mahilig sa basag ulo, bad boy for short. Sabi nga nila kaya't hindi siguro maiwasan ng mga babae na lumayo sa akin. Sa totoo lamang, hindi lamang ako ang may kursunada kay Gemma. Halos lahat nga kaming magkakabarkada ay may gusto sa kanya. Kahit nga simple lamang si Gemma. Ang ganda niya. At malakas ang apil nito. Makinis at maputi ang kanyang katawan at laging malinis at bagong paligo kapag aalis naman ng bahay. Siya nga yung tipo ng babae na lilingunin talaga kahit nasa malayo na. Hindi nga lang namin namalayan, naunahan na pala kami ni Gary. 4 kaming magkakabarkada noon. At pare-parehas kaming nag-uunahan kay Gemma. Pero dahil nga tahimik lamang si Gary at hindi nagsasalita tungkol kay Gemma kapag siya ang topic namin, lalo na kapag may inuman, nagulat na nga lang kami noong naging sila na. Hanggang sa kinasal na nga sila. At ngayon nga ay 1 taon na silang kasal. Ang tagal ko rin nang hinaya nang malaman kong kasal na yung babaeng hinintay ko na mapasakin. Mahirap dahil umaasa talaga ako. Si Gemma pa naman yung tipo ng babae na pangmalakasan. Kung misis mo siya, malamang na maiinggit yung mga barkada mo sa'yo. Pangbalandra, ika nga. Hindi ko nga lang alam kung paano napasagot ni paring Gary si Gemma. Labis man ang pagtataka at panghihinayang ay wala na nga akong nagawa pa. Kung hindi tanggapin, na misis na nga ni Gary si Gemma. Sa isip-isip ko nga barkada ko yung tao, alangan namang agawin ko. Kung pwede namang tikman lang. 4:00 nga ng hapon noon. Naglalakad ako papunta sa bahay ni paring Gary. Inimbitahan niya ako sa birthday niya. May konting handaan at konting inuman. Kasama kong nagpunta yung isang barkada namin. Yung isang kabarkada namin ay ng ibang bansa na noong panahon yun. Pagdating nga namin sa bahay ni Gary, ay nandoon na siya at nag-aantay habang nakaupo. Kasama ang isa nitong barkada at ang asawa nito na si Gemma na nakaupo naman sa tabi niya. Hindi pa rin talaga kumukupas ang paghanga ko sa misis ni Gary tuwing nakikita ko ito. Sa totoo lamang, hindi ako nagpunta roon para mag-inom kasi hindi naman talaga ako mahilig uminom . Ang pinunta ko lang ay si Gemma. Noon pa lamang ay type ko na talaga siya. Naging kaklase ko kasi ito nung high school kami. Pero magpahanggang ngayon, ay talaga namang kumikinang at nakakamagnet pa rin ang ganda nito. Marami itong manliligaw noong araw.
Isa na rito ang aking kaklase rin noon na si Gary na siya rin namang napang-asawa niya. O pre, halika na rito. Walang nagbago sa iyo ah. Lagi ka pa rin late. Parang nung nag-aaral pa tayo. Wika nga ni Gary sa akin. Ganoon talaga pare pag pogi. Nga pala, kamusta na kayong mag-asawa? Kayo ni Gemma, ha? Pabiro ko sa kanya. Eto, masaya naman kami. At saka lalong gumaganda ang kumare mong si Gemma dahil nasa tamang tao. Wika nga nito. Ngumiti naman at nag-blush si Gemma sa harapan naming tatlo. At sinabing, "Hay nako, lasing ka lang kaya kaganyan." Nagtawanan kami. Pero sa isip-isipan ko, sana ako na lang ang napang-asawa ni Gemma. Sabay na palingon ako sa porselan ng hita niya. Hindi ko nga kasi inaasahan na nakasuot lamang ito ng maiksing shorts. Hindi nga nagtagal. Umupo si Gemma sa tabi ni Gary at saka inakbayan ito. Lalo akong nainggit at hindi mapakali. Lalo akong nangarap sa babaeng unti-unti ko na sanang nakakalimutan. Pero heto na naman. At unti-unti na naman akong nalalason ng kanyang kamandag. Hindi nga nagtagal ang mga kwentuhan at inuman. Nakatulog na lamang sa lamesa itong si Gary. Pero si Gemma ay patuloy pa rin sa pakikipagkwentuhan sa amin. Hindi naman kasi ito umiinom. Ako naman, medyo kontrol ko lang ang pag-inom ko ng alak. Nga pala, Gemma, kailan nyo balak magka-baby ni Gary? Tanong ko naman. Nako, ewan ko ba dyan kay Gary? Hindi ako mabigyan ng baby? Kasi alam mo na, busy siya sa work. Wika ni Gemma na para bang dismayado. Nako, mahina talaga tong si paring Gary. Kung ako mister mo, baka 3 na ang anak natin. Pabiro kong sabi. Pero may halong katotohanan. Bolero ka talaga? Pasyat nga ako ng isa dyan. Nakakahiya naman sa inyong dalawa dahil tinulugan na kayo ng asawa ko. Mabuti pa nga, Gemma. Wala na kaming makausap Ngayon lamang akong iinom at saka mild lang para hindi malasing. Wika ni Gemma. Nga pala, bakit hindi na kita nakikitang nagtitinda sa flower shop mo sa may Gawi? Ha? Oo, pass muna ako sa pagtitinda ngayon. Wika ni Gemma na medyo lasing na ang tono. Ganun ba? Sayang, ang bango pa naman ng mga bulaklak mo. Mga bulaklak sa flower shop mo. Biro ko sa kanya. Nako, paano mo naman nasabing mabango ang mga tinda ko? Hindi ka pa naman bumibili roon. Nagpatuloy ang mga ganoong usapan at biruan namin ni Gemma. Hanggang sa nakatulog na rin yung isa pa naming kainuman. Kaya naman kaming 2 na lamang ang magkausap. Dahil sa medyo nakainom, ay unti-unti na ring nawala ang hiya ko sa kanya. Kaya medyo napapasobra na rin yung biro ko kay Gemma. Minsan, bumili ka rin sa flower shop ko. Wala ka bang girlfriend? Sigurado kung magugustuhan niya mga tinda ko. Ang bango pa naman at hindi ka magsisisi. Nako, kung meron nga lang Gemma, matagal na akong bumili. Pero isang babae lang talaga yung gusto kong bigyan ng flowers sa ngayon. Talaga? At sino naman? Tila excited na tinanong ni Gemma. Ikaw? Seryoso pang sabi. Sabay tingin sa mga mata niya. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko ng mga oras na yon. Alam kong natutulog lamang sa isang tabi ang mister ni Gemma. Pero hindi ko iniisip na baka marinig ako na parang nililigawan ko ang misis niya. Naku, lasing ka na rin, paring Roland. Isa pa, may asawa na ako, no? Bawal na akong bigyan ng iba. Pansin ko ang pagkailang sa akin ni Gemma ng mga oras na yun. Siguro dahil napansin niya na seryoso ako sa mga biro ko sa kanya. Maya-maya lamang ay tumayo siya. Teka lang, Roland ha? Diyan ka muna. Ipagtitimpla lang kita ng kape bago natin maubos yung kaunting alak na yan. Hayaan mo na si Gary na tulog dyan. Magigising rin yan maya-maya. Buti pa nga, Gemma. Medyo lumalamig na rin kasi dito sa labas.
Nagtungo si Gemma sa loob ng bahay para magtimpla ng kape. Pansin ko na parang lasing na rin siyang naglakad. Pero mas napansin kong wala pa rin kupas at sexy pa rin siya, katulad ng dati. Lumipas ang ilang minuto. Parang hindi na nga ako mapakali. Malakas ang tibok ng puso ko dahil parang gusto kong sundan si Gemma sa loob kahit alam ko ngang mali iyon. Pero dahil sa tama nga ng alak, alam kong hindi ko maitatama ang pag-iisip ko ng mga oras na iyon. Sinundan ko si Gemma sa loob ng bahay. Sinamantala ko ito kasi grabe kung makahilak pa rin ang mister niya. Pagkarating ko nga sa loob ng bahay nila, nakita ko kagad si Gemma, nakatalikod habang nagtitimpla ng kape. Hindi ko na pinatagal pa. Nilapitan ko siya kaagad. Malambing na niyakap ko si Gemma mula sa likuran. Nagulat nga si Gemma. Akala niya ako si Gary. Gary, gising ka na. Hindi na nga naituloy ni Gemma ang sasabihin. Nang bahagyang mapalingon siya sa akin at mahalata na ako pala ang kumpare niyang nakayakap sa kanya. Ang bango mo naman, Mare. Parang mga tinda mo sa flower shop mo. Syempre naman, Roland. Naiilang pero hindi makatangging sagot ni Gemma. Muli ay bumulwak sa kanya. Napagbibigyan mo ba ako sa gusto ko, Gemma, kahit ngayong gabi lang? Medyo napatawa ko siya sa sinabi ko. Roland talaga? Ang hina mo talaga. Kanina pa nga kita inaantay eh. Pabagal-bagal ka talaga kahit noon pa, sabi nito. Pagkarinig ko nga noon, unti-unting dumapo ang halik ko sa batok ni Gemma. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nawala sa sarili. Unti-unti bumagsak sa sahig ang mga suot. Naging saksi ang kusinang yon sa aming nakaw na sandali. Magkahalong konsensya at alapaap ang bumalot sa aking pagkatao. Ito ang unang beses na pumatol ako sa babaeng may asawa na. Dahil lang sa kursunada ko talaga ito. Halos mapatingala nga si Gemma nang tuluyan kaming mapadpad sa kawalan. Ilang minuto rin akong kinabahan dahil baka mahuli kami ni kumpare. Mabuti na lamang at nang makabalik ako sa mesa ay tulog pa ito. Muli akong nagtungo sa loob ng bahay. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin. Si Gemma na nakatapis lamang ng tuwalya. Loko ka, Roland. Pag nagbunga itong kalokohan mo at pag ako hindi dinatnan, lagot ka. Malambing na bulong nito sa akin. Pasensya ka na, Gemma. Nadala lang talaga ako. Sobrang ganda mo kasi at saka ayaw mo nun. Sa akin ang first baby mo, biro ko pa. Sira ka talaga? Tara na nga. Sabay hila niya sa akin patungo sa kwarto nilang mag-asawa. At muli, ay hinayaan namin ang aming mga sarili na muling magkasala sa isang hindi malilimutang nakaw na sandali. Halos mabaliw nga kami pareho nang muling maglapat ang aming makasalanang, alam nyo na, siguro'y nakabawas ng aking konsensya. Ang malamang nagkulang sa lambing ang kumpare ko kay Gemma. Kaya't ng gabing iyon, pinunan ko ang pagkukulang ng mister ni Gemma at tinupad ang matagal ko na ring inaasam. Sana maulit pa ito, Roland, ha? Ite-text kita kapag ako lang dito sa bahay mag-isa. Huling sambet ni Gemma bago kami nag-ayos ng sarili. Nung lumabas na nga kami ng bahay, saktong nakasalubong namin ang bagong gising na si paring Gary. O pare, napasarap yata tulong mo. Nga pala pare, happy birthday ulit. Papaalam na rin ako. Kumain lang ako saglit dahil nagutom ako. Sige pare, pasensya na ha. Naparami ang inom ko kaya't nakatulog ako kanina. So ulitin ulit pare. Sure pare. Sure akong mauulit ito. Napangiti naman si Gemma sa aking sinabi. Mga ilang beses pang naulit ang kalokohan namin ni Gemma. Hanggang sa tuluyan ngang nagkasawaan na rin kami.
Doon ako nakaramdam ng konsensya para sa kumpare ko. Sa huli labis din naman akong nagsisi. Kaya nung huling nag-text si Gemma sa akin, ay hindi na nga ako nag-reply pa. Siguro yun na yung panahong naging matured ako sa mga bagay na iyon. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi nating kwento sa inyo. At paalam.